Hello, good day! Welcome back sa ating PTAB City Business Coaching YouTube channel. Ayan, nagbabalik ako at ayan, para mag-share sa inyo ng mga mini or bite-sized lesson tungkol sa taxation. Mostly ang ating mga tema ay taxpayer literacy is a must. So, magbibigay ako sa inyo ng mga tips. At saka, mga tips. Okay, so ang ating lesson na i-discuss for today is, I am not a numbers person. No, di ba may mga ganyan kayo naririnig? Hindi ako number person kasi. So, eto paniniwala na ito, basagin mo yan, no? Tandaan ang i-discuss natin, why that belief hurts your numbers, no? Eto, ang dami talagang natatakot sa numero. Di ba? Yung mga ayaw sa math. Yun. Hindi mo naman kailangang maging accountant o engineer o someone na magaling sa math. Pagka nasa negosyo ka, ikaw ay taxpayer, business owner ka, nag-register ka sa BIR, meron kang BIR Form 2303, yung Certificate of Registration o COR na tinatawag, ma'am, ang kailangan mo ay maging responsableng business owner o taxpayer, no? Mga sir, mga ma'am na business owner, taxpayer o kanilang mga staff. Yeah. So ito, bakit nakaka-hurt itong mga paniniwalang ganito, no? I am not a numbers person. Okay. I don't know. Pagka tinanong yan, magkano yan? Magkano po kita nyo, ma'am? Magkano yung na-file nyo? Magkano binayaran nyo? Oh, yan. I don't know, sir. Bakit I don't know ka, sir? So, usually kasi ganito sinasabi ni business owner taxpayer, no? I am not into numbers. So, I left it all to someone else. So, yan. Sound familiar, di ba? Minsan, tanong mo sa accountant ko, tanong mo dun sa bookkeeper ko, tanong mo dun sa sa gumagawa niyan. Merong gumagawa niyan for me. Oh, relate? Relate ba? May ganyan, Di ba? Tanong mo dun sa nag-encode. No. Ang problema sa ganong thinking, eto tatandaan mo, ma'am, makinig ka maigi kung ikaw si business owner, taxpayer, yung work pwede mong i-delegate. Okay? Pero ang hindi mo pwedeng i-delegate, no? Ang hindi mo pwedeng i-delegate yung responsibility. Ma'am, ano yun? Ano yun? Okay, yung problema, ito. Ikaw, business owner, taxpayer, ikaw ang pumipirma sa return mo. Tama? Return. Pag sinabing return, yung mga BIR forms na pinipirmahan ninyo, yan. Yung mga 1601C, 1701, 1702, yan ang tinatawag na mga returns. Okay? Ngayon, bilang may-ari, kung naririnig niyo yung Statement of Management Responsibility, kayo rin ang pumipirma doon. Yung tinatawag na SMR. No? Especially sa mga, sa mga nagpapagawa ng ITR at saka Audited Financial Statements para attachment doon sa kanilang ITR, meron kayong pipirmahan na SMR, Statement of Management Responsibility. Tandaan mo, ang dinedelegate mo lang yung trabaho. Paano gumawa paano mag-fill up dun sa tax return, paano computing yung mga taxes mo, paano mag-bookkeeping, ganyan. Yun ang i-delegate mo, hindi yung responsibilidad mo. Yung sa responsibilidad mo, ikaw ang haharap sa BIR. Ikaw ang mananagot dyan sa mga numerong lumabas sa calculations ng pinatrabaho mo. Kaya, mag-ingat ka ha, kasi ang letter of authority, sa iyo yan ipapadala. Hindi doon sa accountant mo, hindi doon sa retainer mo. Nakapangalan sa iyo yan. Sa mga key personnel, say you are a corporation, ikaw yung corporate officer representative,
Yun, yung sa mga beefy finance, kayo yung may mga pakialam dyan sa mga numero na yan. Yun, responsibilidad ninyo yung mga lumalabas na yan, yung mga reportings na yan, yung mga declarations nyo na yan. Ang ano lang, yung pinatrabaho nyo lang sa iba. Right? Ngayon, ito tandaan mo naman, hindi mo kinakailangan maging esperto. Ikaw na business owner, ikaw na presidente, VP Finance, sa corporate secretary, yung partner, no? Hindi mo kinakailangan maging eksperto sa mga sa pagsosolve, pagkakalculate, kaya ka nga nagkain ng retainer. Ang kailangan mo lang ay maging responsableng business owner, taxpayer, o authorized representative, kung ikaw si president, manager, VP Finance, corporate secretary, na may kinalaman dito sa taxation, yun. Alamin mo ang pinipirmahan mo. Alright? Bago pumirma, huwag maging generous sa pagpirma. Okay? Bago pumirma, dahil kayo ang pumipirma, alamin nyo kung ano yung pinipirmahan ninyo. Matutong magtanong, no? Sabi ng right med, di ba? Huwag mahiyang magtanong. Magtanong kayo. Importanteng magtanong kayo. Tanungin mo, ano tong pinapipirmahan mo? 2307 po, ano yan? Yung 1601C po, pinapipirmahan. Alamin mo yung anong kwento ba doon sa kwento nung dokumentong pinapirmahan. Meron akong tingnan natin kung makaka-relate kayo. Meron akong isi-share na short story. Si business owner taxpayer, meron siyang pinirmahan na tax return o yung EDIR form, yung FPS form yun. Hindi niya binabasa, pirma lang kasi inilapag doon ng external accountant niya, external bookkeeper niya. So, ito na po yung pipirmahan niya, no? Ngayon, without him knowing na meron palang mali na na-encode doon o na-isulat doon. Pirma naman siya. Pero sa loob-loob niya, hindi naman niya alam yun kung may mali ba o wala, diba? Pero kasi, doon sa pinirmahan mo, regardless kung may mali o tama yung pinipirmahan mo, ikaw na business owner o yung taxpayer ang ma-assess. Ikaw yung mape-penalize, ikaw yung masasanction, hindi yung bookkeeper mo, hindi yung external accountant mo. Ikaw na pumirma, ikaw na may-ari ng negosyo, ikaw na taxpayer o kung sino mang corporate officer, presidente, VP Finance, no? Ang assess. Actually, si taxpayer ang ma-assess, no? Kung sino yung registered taxpayer at saka yung equivalent ng officer nun. Siya ang mape-penalty, hindi yung bookkeeper. Kaya ikaw, na bago ka pipirma, tanungin mo muna. Ayun, na i-double calculate mo ito. Kahit yung initially yung mathematical lang muna calculation. Tanong mo dun sa bago ka mag-file ng tax return, mag-briefing kayo ng konti. Yung nung accountant mo, kaya ng bookkeeper mo. Oh, sir, we have 5 minutes. Excuse me. We have 5 minutes. Explain this. Yun, tanungin mo muna. Bago pirma. Ha? Okay. So, ang lesson dito sa ating vlog na ito, read before you sign. Ask, why is it like this? Bakit ganun-ganyan? At ayun magkaroon ng basic literacy. Hindi kinakailangan maging expert, hindi mo kinakailangan maging PhD sa accounting o kaya sa tax. Tandaan mo, ikaw ang haharap sa BIR. Alright? Okay po ang ating gist or summary. You do not need to love numbers. You just need to understand your own business. Ano ang kalakaran nangyari sa iyong negosyo. Ito po ay hatid sa inyo ng PTAB-CP bilang taxpayer literacy is a must.
no? So, for more trainings, for seminars, meron din po kami mga paid seminars or trainings. May online, may face-to-face, depende po sa schedule. Paki-visit nyo na lang po, mag-PM or DM kayo sa PWCP Business Coaching YouTube channel, no? Ito po siya. Yan. Yung website ko po down pa siya as of recording. So, pagka nagawa ko na-repair ko na. Alright. So, kapag magpapakonsulta po kayo, tumatanggap po kami ng consultation. Mag-request lang po kayo ng consultation appointment. Dito po. I-click lang tong form na to. Hanapin nyo tong post na ito sa PWCP Business Coaching. Ayan. Naka-featured naman siya. Kaya, i-click nyo lang to. Tapos, mapupunta na kayo doon. Alright? So, tandaan lang po, again, ang mga dinidiscuss namin sa inyo ay conceptual guidance lamang. Hindi po ito substitute for professional advice. Kapag malalim na ang inyong problema at hindi kayang intindihin, okay po, kumonsulta sa mga tax consultant. Ako po ay tax consultant, isa po ako CPA at nag-a-handle ng mga tax audit and investigation. Mahawak po ako ng mga ELA. Alright. Paki-share and subscribe po paki-subscribe po dito sa PWCP Business Coaching YouTube channel. Paki-share itong ating ang ating advocacy, itong taxpayer literacy is a must. Paki-share sa inyong mga kilalang business owner o taxpayer. Yan po, para mas marami ang mamulat at magkaroon ng kaalaman sa tax. See you po! Bye!